Uy, musta mga kawalop? So ngayon, may tips tayo, may tuturo ko sa inyo kawalop kung paano gumagana itong busina natin sa ating sasakyan at saka sa motor. So paano ito gumagana? So bago yan mga kawalop, kung hindi ka pa napag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe na rin para sa mga bagong tutorial ko at tips o idea o awareness mga kawalop. So salamat sa lahat ng inyong suporta. So pa-subscribe na lang at like na rin, and comment na rin kung ano yung gusto nyong itanong mga kawalop. So, ganito yan kawalop. Buksan natin itong busina kung paano ito gumagana. So, at anong trabaho nito sa loob. So, bago yan, i-check muna natin to kung gagana ito kawalop. Rekta natin kawalop. Lakas diba kawalop? So, ang nagdadala ng tunog nito kawalop, itong plate niya kawalop. Itong dalawang plate sa ibabaw at saka sa baba. So, alamin natin sa loob kung ano ang disenyo sa loob, kung paano ito gumagana. So, napaka-genius ng gumawa nito kawalop. Kaya, tara, buksan natin kawalop. Pero meron na akong binuksan dito kawalop. Ito ay ang kapares niya kawalop. Ito ay high, at saka ito yung low. So, ito yung sa loob niya kawalop. So, ganito yan. Ayan. So, ito yung plate niya. Sound plate. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa original na tawag. Pero, sa akin, sound plate ito kasi ito yung nagbibigay ng tunog kawalop. Yung plate niya. Tsaka, meron din siyang bakal. Ito kawalop po. Spool. O ang tawag dito kawalop. O bakal niya. Tsaka meron din siyang stopper. Kita nyo ang disenyo kawalop po. Sa loob naman niya kawalop, meron siyang magnetic coil. So ito yung magnetic coil kawalop. Kita nyo. Magnetic coil yan. So meron din siyang butas sa gitna. Dahil itong spool na to, ipapasok kasi yan dito kawalop. O ganyan yan. Yung makita nyo. Sinsya na mga kawalop. So papasok yan. Itong malaki, papasok yan dito. Sa gitna. So ito naman yung magnetic contact niya kawalop. Magnetic contact. Ito yung contact point niya. So ngayon, paano ito tumutunog? So ganito yan kawalop. Ito yung contact niya kawalop. Pag diniin mo, kahit wala itong yung plate niya, try natin lagyan ng kuryente. Lagyan natin ng kuryente kawalop kung ano mangyayari. O, tingnan nyo, nag-spark yung kawalop Lagyan natin. Pag nilagyan nyo ng kuryente, magkakaroon ito ng magnetic field o magnet. So, ganyan. So, ganyan. Automatic yan. Hinilain yung tools. Hindi ko dinin. So, automatic. Hihila siya. Hilain yung bakal. So hilain itong bakal kawalop. Pag hinila yan kawalop, kita nyo umusok. So bakit umusok kawalop? Kasi itong magnetic field niya kawalop, magnetic winding, ito ay napakalakas magnet. Malakas talaga siya magmagnet. Dahil kapag maliit lang na winding ang nilagay mo dito, hindi siya magkakaroon ng malakas na magnet. Kaya disenyo yan na malaki yung wire, tsaka yung winding niya, kunti lang yung winding para malakas talaga yung magkaroon ng malakas na magnet para kaya niya hilain itong plate. Sinsya na kayo sa Tagalog kawalop. O ngayon, para hindi siya usok kawalop, ang gawin, kaya dinisenyo itong contact point. Ito, kita nyo to. Kaya dinisenyo yan, may fibra yan. Kita nyo, may plastic yan o fibra. Dito yan, pag nagkaroon ng kuryente, siyempre hihila ito. Hilain itong spool na to. At saka ito namang sobra niya o stopper niya, ito naman kukontak dito yan. Yan, kukontak yan dito.
Pag contact niyan, siyempre ang kuryente dadaloy dito. Pag contact, automatic cut off ang kuryente. Siyempre pag cut off ng kuryente, walang magnet, hindi magkaroon ng magnet. Pag bitaw nito, siyempre bibitaw ito, siyempre tataas ito, automatic hindi na siya mag-contact dito. So nagkakaroon ulit ng magnet. Magmagnet siya ulit. So pagkaroon ng magnet, so yan ang purpose ng nito kawalog. Para kumbaga yung itong spool back and forth lang siya, taas baba hanggang taas baba, kaya nagkakaroon ng ingay. So yan yun, ito yung purpose ng busina. So ito yung nasa loob niya kawalog, kaya siya nagkakaroon ng ingay kawalog. Pati yung mga snail horn, ito yung pop-up ng tawag nila. Binuksan ko. Ang original talaga nito ay pipip din. Ganito rin ang tunog, pero nilagyan na ng design para snail talaga yung pop-up talaga yung tunog, o snail ang tawag nila. So kaya yun ang kawalog, kaya nagkakaroon siya kaya siya tumunog dahil dito sa contact point. Ito yung nagdadala ng tunog niya, dahil kung wala ito, automatic dikit lang siya, didikit lang yung bakal dito sa magnetic pole niya. So nagkaroon ng sunog, nasusunog siya mga kawalog. Kaya nilagyan ito para back and forth yung kuryente, patay sindi yung kuryente. Kagaya rin yan ng rapid relay. So yan kawalog, kagaya din ito ng rapid relay. Kaya binuo ng rapid relay dahil din dito. So napaka genius talaga ang gumawa nito kawalog, ang nakaimbento ng busina kawalog. So karoon siya ng vibration, makita nyo, taas baba, di ba? Pag diniin ko, automatic yan, mabilis yung ng contact, back and forth ng contact, kaya kakaroon siya ng vibration sounds. So yun lamang kawalog. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe mga kawalog sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So salamat.